Ibinaon nila ako sa putik habang tumitibok pa ang aking puso. Habang nilalamon ako ng malamig na lupa, nagdidiwang naman ang pamilyang buong buhay kong pinagsilbihan. Para sa aking biyenan, isa lamang akong basahang madaling palitan. Ngunit nabigo sila. Mula sa hukay, tinalikuran ko ang pagiging martir at isinilang ang paghihiganti. Wala nang luha, tanging paniningil na lamang. Handa na ba silang harapin ang multong susunog sa kanilang kasakiman? Mabuti na lang at nakuna ng babaeng iyon. Ngayon, mas madali na siyang itaboy bago maipangalan sa kanya ang lupa ng anak ko. Dahan-dahang tumigil ang paghinga ni Selmira. Nasa loob siya ng maliit na silid plansahan, hawak ang mainit na bakal na maingat niyang idinadaan sa telang puntas ng pinakamagandang damit pansimba ni Donabel. Kanina pa siya nakatayo roon kahit pinapawisan ng malamig dahil sa mataas na lagnat, sinisiguro na walang ni isang lukot ang isusuot ng kanyang biyenan para sa misa kinabukasan. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa awang ng pinto ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa kanyang likuran. Hindi sinasadyang dumikit ang gilid ng nagbabagang plansa sa kanyang hintuturo. Umusok ang kanyang balat at nangamoy ang nasunog na laman, ngunit wala siyang naramdamang pisikal na sakit. Mas masakit ang pakiramdam ng tuluyang pagkadurog ng kanyang puso. Kumakapa ang kanyang kamay sa hangin, habang ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang sanggol na iniyakan niya ng ilang gabi, ang munting anghel na nawala sa kanyang sinapupunan dahil sa labis na pagpapagod sa mga utos ng biyenan, ay isa lamang palang paborableng pagkakataon para sa kanila. Narinig niya ang mahinang halakhak ni Janica mula sa kabilang silid, masayang sumasang-ayon sa malupit na plano. Nayanig ang buong pagkatao ni Selmira. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang paggising ng madaling araw upang magluto, ang pagtayo buong hapon sa harap ng mainit na kalan upang makapagbenta ng kakanin, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Sa paningin ng pamilyang ito, isa lamang siyang kasangkapang madaling itapon kapag wala ng pakinabang. Bumukas ang pinto. Agad na itinago ni Selmira ang kanyang nanginginig at pasong kamay sa likuran. Pumasok si Donabel, napakaamo ng mukha. May hawak na isang basong umuusok na salabat. Kung hindi lamang narinig ni Selmira ang usapan kanina, iisipin niyang isa itong napakabuting ina na nag-aalala sa kanyang kalusugan. "Selmira, anak, napapagod ka na ba?" Malambing na tanong ni Donabel, ang boses ay tila pulot na ginagamit upang magtago ng matapang na lason. "Uminom ka muna nitong salabat. Nakikita kong maputla ka pa simula nang mawala ang bata. Pilitin mong magpalakas para hindi ka maging pabigat sa pag-iisip ni Edrin doon sa abroad." Tinitigan ni Selmira ang mukha ng biyenan. Walang bakas ng kasamaan, walang aninong nagpapahiwatig ng mga salitang binitawan nito kani-kanina lang. Kinuha ni Selmira ang baso, dama ang init nito sa kanyang nangingig na mga palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit ganito na lamang sila kagalit sa kanya na wala namang ibang ginawa kundi ang magsilbi. Ngunit ang nakasanayang utang na loob at takot na mawasak ang pamilya ng kanyang asawa ay pumigil sa kanyang dila. "Salamat po, Ma." Mahinang sagot ni Selmira. Ibinaba ang paningin dahil baka makita ng matanda ang namumuong puot at sakit sa kanyang mga mata. "Alam mo, papalapit na ang gabi ng undas." Patuloy ni Donabel habang pinapasadahan ng kamay ang naplansang damit na gawa sa mamahaling tela. "Kahit bumabagyo, hindi ba't magandang dalawin mo ang puntod ng mga ninuno natin? Lalo na ngayon na kailangan mong ipagdasal ang kaluluwa ng apo kong hindi man lang nakasiping ng hangin sa mundong ito. Kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos dahil hindi mo inalagaan ng mabuti ang iyong sarili kaya siya nawala. Isang malaking kasalanan iyon sa pamilya natin." Bawat salita ay may nakatagong paninisi. Ipinapasa ni Donabel ang kasalanan
ng sadyang pagpapagod sa kanya. Gustong umiyak ni Selmira, ngunit tuyot na ang kanyang mga luha. Ang lagnat na sumusunog sa kanyang katawan ay tila naging yelo sa lamig ng sitwasyon. Bilang isang asawang umaasa sa pag-ibig ng asawang nasa malayo, at bilang isang manugang na nakatira sa bubong ng mga Diego, naniwala siyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakumbaba at sumunod. Isa itong mabigat na tungkuling ginapos sa kanyang pagkatao simula nang isuot niya ang singsing sa kasal. Tumango si Selmira. Isang tahimik na pagsang-ayon sa isang utos na walang katwiran. Isinuot niya ang isang manipis na kapote at lumabas sa gabing walang bituin. Ang ulan ay bumabagsak ng walang patid. Hinahampas ang mga dahon ng saging at gumagawa ng isang nakakabinging awit ng kalikasan. Bawat hakbang ni Selmira sa maputik na daan patungo sa sementeryo ng bayan ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Dala niya ang isang ilaw na papundi-pundi na at ang isang maliit na lalagyan ng mainit na salabat na ipinabaon pa ni Donabel. Pagdating sa lumang sementeryo na napapaligiran ng matataas na puno ng niyog, halos hindi niya makita ang daan dahil sa kapal ng ulan. Ang malakas na hangin ay humihiwa sa kanyang balat. Pinapasok ang lamig hanggang sa kanyang mga buto. Huminto siya sa tapat ng musoleo ng mga Diego. Walang ibang tao roon. Ang buong paligid ay nababalot ng matinding kadiliman na tila nagbabadya ng panganib. Dahil sa walang tigil na panginginig at matinding panghihina ng kanyang katawan, binuksan niya ang lalagyan ng salabat at uminom ng ilang lagok upang mainitan ang kanyang kumakalam na sikmura. Ang mainit na likido ay dumaloy sa kanyang lalamunan, nagbigay ng panandaliang ginhawa laban sa ginaw. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Akala niya ay dahil lamang ito sa matinding lagnat at pagod na naipon sa kanyang katawan. Napahawak siya ng mahigpit sa malamig na semento ng isang puntod upang hindi matumba. Ang mga puno sa paligid ay tila umaalon at humahaba sa kanyang paningin. Ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas, naging parang halaya na hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Sa kalagitnaan ng kanyang nakakahilong pagkahapo, naaninag niya ang isang bulto ng tao na naglalakad papalapit mula sa kabilang hilera ng mga nitso. Kinusot niya ang kanyang mga mata upang luminaw ang paningin. Si Severino, ang kanyang tahimik na biyenang lalaki. Nakasuot ito ng madilim na kapote na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Umawang ang mga labi ni Selmira upang humingi ng tulong. Ngunit walang kahit anong tunog na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Tila may isang malakas na kemikal na pumipigil sa mga kalamnan ng kanyang bibig. Unti-unti niyang napansin kung ano ang hawak ng matanda. Hindi ito ang itak na madalas nitong ginagamit sa pagtanggal ng mga damo tuwing pumupunta sa bukid. Isa itong mahaba, bakal at mabigat na pala. Tumayo lamang si Severino. Nakatingin sa kanya ng walang kahit anong emosyon sa ilalim ng buhos ng ulan. Sa tabi nito, may isang sariwang hukay na malalim, maitim at naghihintay. Nangibabaw ang isang nakakapangilabot na katotohanan sa isip ni Selmira na unti-unting nagpapabagal sa tibok ng kanyang puso. Ang pinaiinom na salabat, ang matamis ng ngiti na nagkukubli ng kasamaan. Ang sadyang pagpilit na pumunta sa sementeryo sa gitna ng matinding bagyo. Hindi sila naghahanap ng panalangin para sa namatay na apo. Naghahanap sila ng perpektong pagkakataon upang ibaon ng tuluyan ang pinakamalaking hadlang sa yaman na nais nilang suluhin. Bumagsak si Selmira sa maputik na lupa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, puno ng matinding takot. Habang ang kapangyarihan ng lason mula sa inumin ay tuluyan ng nilumpo ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makalaban. Sa huling pagkakataon na may kaunti pa siyang kontrol sa kanyang sarili, pilit niyang inabot ng kanyang nanginginig na mga daliri
ang kanyang naging patag na sinapupunan. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata, humalo sa malamig na patak ng ulan na patuloy na bumabagsak sa kanyang pisngi. Isang tahimik na paghingi ng tawad sa anak na hindi niya naipagtanggol laban sa sariling dugo nito. At ngayon, maging ang kanyang sariling buhay ay hindi niya mailigtas. Napagtanto niyang pumili siya ng maling pamilya na aalayan ng kanyang wagas na pag-ibig. Naramdaman niya ang magaspang na kamay ni Severino na humawak ng mahigpit sa kanyang mga braso. Hinatak siya nito patungo sa gilid ng madilim na hukay. Ang bawat kaladkad sa magaspang na semento at putik ay isang gasgas sa kanyang pagkatao. Isang patunay kung gaano siya kawalang halaga sa mga taong kanyang pinagsilbihan ng buong katapatan. Nang ihulog siya sa malalim na butas, ang mabigat na paghampas ng kanyang likod sa malamig at basang lupa ay nagtanggal ng huling hibla ng hangin sa kanyang mga baga. Nakatingala siya sa kalangitan kung saan walang nakikitang liwanag, walang ni isang bituin na sasalba sa kanya. Ang unang pala ng putik ay bumagsak sa kanyang pisngi. Ang bigat nito at ang amoy ng nabubulok na lupa ay pumuno sa kanyang ilong. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang sabihin na magpapaubaya na siya sa lahat ng ari-arian. Naaalis na siya at hindi na magpapakita pa. Ngunit ang lason ay tuluyan ng nagnakaw ng kanyang kakayahang gumawa ng kahit anong tunog. Patuloy na bumabagsak ang malamig na putik. Unti-unting tinatakpan ng kanyang paningin. Pinabaon ang lahat ng kanyang mga pangarap, alaala at mga tahimik na sakripisyo, kasabay ng sapilitang pagpikit ng kanyang mga mata. Sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang gumuguhong kamalayan bago tuluyang magdilim ang lahat. Edrin, nasaan ka noong kailangan ko ng tagapagligtas? Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, ang tanging saksi sa karumaldumal na krimen ay ang mga matatandang puno ng niyog na pilit yumuyuko sa hagupit ng hangin. Nakatayo si Donabel sa ilalim ng isang malaking itim na payong. Ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng pagsisisi o habag. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang rosaryong gawa sa mamahaling kahoy. Ang kanyang mga daliri ay maingat na naglilipat sa bawat butil habang ang kanyang mga labi ay tahimik na bumubulong ng mga panalangin. Isang napakabanal na imahe kung titingnan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa lamig habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na walang awang nagtatapon ng putik sa katawan ng kanilang manugang. Bilisan mo, Severino. Baka may makakita pa sa atin kung magtatagal tayo rito, utos ni Donabel. Ang boses ay matalim at nangingibabaw sa ingay ng unos. Huwag kang makonsensya. Ginagawa natin ito para maprotektahan ang kinabukasan ng ating anak. Pamilya muna, bago ang ibang tao. Iyan ang batas ng buhay. Si Severino ay walang imik na sumusunod. Ang bawat pagtarak ng kanyang pala sa basang lupa at ang bawat pagbagsak ng putik sa ibabaw ni Selmira ay tila pagbura sa pag-iral ng isang inosenteng kaluluwa. Bawat galaw ng matandang lalaki ay mabigat, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding pagod at takot sa sariling asawa. Unti-unting tinakpan ng maitim na lupa ang maputlang mukha ni Selmira. Pilit na ibinabaon ang kanyang mga tahimik na panaghoy at labis na paghihirap. Ngunit tila hindi sumasang-ayon ang kalikasan sa kasamaang nagaganap. Ang kalangitan ay nagbuhos ng higit pang galit. Isang malalim na pagyanig mula sa kailaliman ng bundok ang nagpabigla sa mag-asawa. Ang malambot at basang lupa sa gilid ng sementeryo kung saan nila hinukay ang libingan ay biglang gumuho. Isang malaking bahagi ng dalisdis ang nag-umpisang magpadulas ng makapal na putik, mga bato at mga balibaling sanga pababa sa sapa. Nanlaki ang mga mata ni Donabel nang makitang inanod ng guho ang isang bahagi ng ginawa nilang hukay. Diyos ko ang lupa! Umalis na tayo rito, Severino!
tili ng matanda. Ang kanyang banal na maskara ay tuluyang nahulog, napalitan ng matinding gulat at pansariling takot. Binitawan ni Severino ang pala. Kinuha niya ang braso ng kanyang asawa at mabilis silang tumakbo palayo. Iniiwan ang libingan na bahagyang nawasak ng kalikasan. Sa kanilang isipan, ang malakas na agos ng putik at baha na ang tatapos sa buhay ni Selmira. Ang bagyo na mismo ang magbubura sa kanilang kasalanan. Ilang daang metro mula sa pinangyarihan, sa loob ng isang abandonadong musoleo na ang bubong ay halos gibana, nakaupo si Nay Rosa. Isa siyang matandang babae na nabubuhay sa pagpupulot ng mga kalakal. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili upang labanan ang nakakamatay na lamig. Ang kanyang mga damit ay basang-basa at ang kanyang nag-iisang sako na naglalaman ng mga basyong bote ay nakasandal sa pader. Sanay na siya sa kalupitan ng mundo. Maraming taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Dahil din sa kalupitan ng asawa nito, isang sugat na hindi kailanman naghilom sa kanyang dibdib. Habang nakatingin si Nay Rosa sa madilim na paligid, napansin niya ang pagguho ng lupa malapit sa hilera ng mga lumang puntod. Nang bahagyang humina ang pagbuhos ng ulan, napilitan siyang lumabas upang silipin kung may mga lumang kagamitan na tinangay ang guho na maari niyang mapakinabangan. Maingat siyang naglakad sa madulas na daan. Sa gitna ng makapal na putik at mga nakakalat na bato, may isang bagay na nakapukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na piraso ng kupas na telang namumukod-tangi sa kulay ng lupa. Lumapit ang matanda. Inaaninag ito sa dilim. Hindi ito basura. Nang makalapit siya ng lubusan, napansin niya ang isang napakaliit at napakahinang pag-angat at pagbaba ng putik sa ibabaw ng tela. Isang ritmong nagpapahiwatig ng naghihingalong buhay. Bumilis ang pintig ng puso ni Nay Rosa. Binitawan niya ang kanyang sako nang walang pag-aalinlangan. Lumuhod siya sa malamig na lupa at sinimulang hukay ng putik gamit ang kanyang sariling mga kamay. Bawat pagdakok niya sa basang lupa ay may kasamang panalangin. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng dumi. Ang kanyang mga daliri ay nasugatan sa mga nakatagong bato, ngunit hindi siya tumigil. Ang determinasyon ng isang inang nawalan ay nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas. Matapos ang ilang minutong desperadong paghukay, lumitaw ang mukha ng isang babaeng nababalot ng putik at labis na namumutla. Walang malay si Selmira. Maingat at mabilis na pinunasan ni Nay Rosa ang dumi sa ilong at bibig ng babae upang makapasok ang hangin. Nakikita niya ang mga pasa at ang bakas ng matinding paghihirap sa mukha nito. Hindi nagdalawang isip si Nay Rosa. Kinuha niya ang nagyayelong katawan ni Selmira at mahigpit itong niyakap. Ibinahagi ng matanda ang natitirang init ng kanyang sariling katawan. Sa pagkakataong yon, ang pamilyang dapat sanang mag-aruga kay Selmira ang nagbaon sa kanya sa kamatayan. Samantalang isang estrangherang walang-wala sa buhay ang nagbuwis ng sariling lakas upang siya ay ibalik sa liwanag. Ang pagyakap na yon ay hindi lamang nagbigay ng init, kundi nagdudugtong sa dalawang kaluluwang binigo ng mundo. Habang pilit na pinapasigla ni Nay Rosa ang daloy ng dugo sa katawan ng babae, isang nakakabulag na liwanag ang biglang sumilay mula sa di kalayuan. Isang malapad na sinag ng flashlight ang nagpapabalik-balik sa pag-ilaw sa mga puno. Tila may isang taong naghahanap sa gitna ng dilim. Baka may nakapansin sa guho. O baka bumalik ang mga taong gumawa ng karumaldumal na krimen na ito upang tapusin ang kanilang sinimulan. Kinabahan si Nay Rosa. Gamit ang buo niyang lakas, dahan-dahan niyang kinaladkad si Selmira patungo sa likuran ng isang malaking sementadong nicho upang magtago. Ang malamig na semento ang naging sandalan nilang dalawa, habang ang nakakatakot na liwanag ay unti-unting lumalapit. Sa mga sandaling iyon ng matinding pangamba, bahagyang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Selmira. Mula sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang kulubot ngunit maamong mukha ni Nay Rosa na puno ng pag-aalala at kalinga.
Ang pamilyar na pakiramdam ng ligtas na yakap ay nagpabalik ng isang napakatamis na alaala. Umawang ang nanginginig na mga labi ni Selmira at isang napakahinang salita ang nakawala sa kanyang hininga. Ina. Pagkatapos sambitin ang salitang iyon, ang kanyang katawan ay tuluyang nanghina. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang ritmo ng kanyang paghinga ay naging napakabagal. Tila isang kandilang unti-unting nauubusan ng sindi bago maghari ang walang hanggang kadiliman. Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Selmira sa loob ng isang masikip at tagpi-tagping barong-barong. Ang amoy ng pinakuluang luya at lumang kahoy ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Nang subukan niyang bumangon, isang matinding kirot ang gumapang sa buo niyang katawan. Ang bawat kalamnan niya ay nagrereklamo mula sa bugbog ng pagkakabagsak sa hukay at sa bigat ng putik na halos sumakal sa kanyang hininga. Ngunit sa kabila ng lahat ng pisikal na sugat, ang pinakamalalim na sakit ay nakabaon sa kanyang dibdib. Ang alaalang tinabunan siya ng buhay ng pamilyang pinagsilbihan niya ng buong puso ay isang lason na patuloy na sumisira sa kanyang kaluluwa. Mas masakit pa ito kaysa sa kamatayan. Mula sa butas ng dingding na yari sa pinagtagpi-tagping yero, umabot sa kanyang pandinig ang boses ng isang tagapagbalita mula sa lumang telebisyon ng kapitbahay. Inalalayan siya ni Nay Rosa na sumilip sa maliit na siwang upang makita ang palabas. Sa malabong screen, nakita niya ang pamilyar na mukha ni Donabel. Ang matanda ay walang kahihiyang umiiyak, mahigpit na nakahawak sa paborito nitong rosaryo habang nagsasalita sa harap ng kamera. Buong galing nitong isinalaysay kung paanong inanod ng guho sa sementeryo ang kanyang pinakamamahal na manugang na nagpumilit daw pumunta roon upang mag-alay ng panalangin para sa nakunang sanggol sa kabila ng matinding bagyo. Nakita pa ni Selmira si Severino sa likuran, nakayuko at perpektong nagpapanggap na nagdadalamhati. Ang matinding galit ay nagpainit sa dugo ni Selmira. Ang kanilang kasakiman ay walang hangganan. Nagawa pa nilang gamitin ang kalamidad upang pagtakpan ang isang malagim na pagtatangka sa kanyang buhay at palabasin siyang isang pabayang ina. Kailangan nating pumunta sa pulisya, anak. Nag-aalalang wika ni Nay Rosa habang iniaabot sa kanya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Hindi maaaring palampasin ang ganitong kasamaan. Ipapakulong natin sila para mapagbayaran nila ang ginawa sa'yo. Matagal na tumitig si Selmira sa umuusok na sabaw bago marahang umiling. Sa kanyang isipan, malinaw ang katotohanan ng lipunang kanilang ginagalawan. Ang salita ng isang mahirap at walang kalaban-labang babae ay madaling lulunurin ng yaman at impluensya ng mga Diego. Kilala ng biyenan niya ang kapitan, ang alkalde, at maging ang hepe ng pulisya. Kung magpapakita siya ngayon ng walang dalang sapat na ebidensya, siguradong tatapusin lamang nila ang hindi nila nagawa sa sementeryo. Palalabasin siyang baliw o kaya'y isang impostora na nag-iimbento ng kwento. Hindi siya maaring sumugod ng nakapikit. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa mga taong nagtapon sa kanya sa putikan. Buong tapang na tumayo si Selmira kahit nangangatog pa ang kanyang mga tuhod mula sa labis na panghihina. Naglakad siya patungo sa isang basag na salamin na nakasabit sa gilid ng haligi ng barong-barong. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang dating maamo, palangiti, at mapagbigay na Selmira ay namatay na sa ilalim ng malamig na lupa noong gabing iyon. Nakita niya ang kanyang mahaba at tuwid na buhok, ang bahagi ng kanyang pisikal na anyo na palaging pinupuri at hinahagkan ni Edrin sa tuwing umuuwi ito o nagkakausap sila sa malayo. Ang buhok na yon ay simbolo ng kanyang pagiging isang sunod-sunuran at perpektong asawa. Kumuha siya ng isang kalawanging gunting mula sa ibabaw ng lumang kabinet. Walang pag-aalinlangang hinawakan niya ang mahabang buhok at sinimulan itong putulin.
Ang malamig na talim ng gunting ay walang awang humiwa sa bawat hibla ng kanyang nakaraan. Bawat pagbagsak ng kanyang buhok sa maruming sahig ay tila pagpapakawala sa mabigat na kadena ng utang na loob na ginamit upang alipinin siya ng napakahabang panahon. Matapos putulin ang huling tali ng kanyang buhok, pinulot niya ito at lumapit sa nagbabagang apoy ng kalandikahoy ni Nay Rosa. Inihagis niya ang mga hibla ng kanyang buhok sa apoy. Ang mga alab na masayang sumasayaw ay tahimik na lumamon sa mga hibla, naglalabas ng amoy ng nasusunog na kahapon at sumisimbolo sa tuluyang pagkamatay ng kanyang kahinaan. Sa kalagitnaan ng pagmamasid sa apoy, isang mahalagang katanungan ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan na nagpadugot ng kanyang kaba. Ang lumang kwaderno. Ang munting kwadernong binalot niya sa tela at itinago sa pinakailalim ng kutsyon sa kanyang kwarto sa mansyon ng mga Diego. Naroon nakalista ang lahat ng padalang pera ni Edrin, ang mga resibo at ang mga nawawalang halaga na palihim na ibinulsa ng kanyang biyenan habang siya ay naghihirap sa pagbebenta ng kakanin. Nahanap na kaya nila yon habang nililinis ang kanyang kwarto? Kung sakaling nakuha yon ni Donabel, alam niyang masusunog din ang nag-iisang matibay na alas niya laban sa pamilyang iyon. Tumingala si Selmira at tahimik na nanalangin sa harap ng namamatay na apoy. Nangako siya sa kanyang sarili at sa sanggol na pinagkaitan ng bukas na babalik siya sa mundong inakala nilang tinalikuran na niya ng tuluyan. Hindi na siya babalik bilang isang maamong manugang na magmamakaawa para sa pagmamahal at pag-unawa. Babalik siya bilang isang walang awang tagasingil na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Diego. Ang malamig na gabi at ang nakakapasong init ng kalan sa barong-barong ay tila unti-unting napalitan ng isang mainit at tuyong hangin. Nagdadala sa kanyang isipan patungo sa isang lugar na napakalayo. Isang matinding sikat ng araw sa kabilang panig ng mundo ang naghihintay na magbunyag ng pinakamasakit na balita na yayanig sa iisang lalaking minsan niyang minahal ng buong tapat. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa bansang Qatar, isang masayang namnang ngiti ang nakapinta sa mga labi ni Edrin. Nasa loob siya ng isang malamig at maliwanag na bilihan ng mga alahas. Maingat na sinusuri ang isang manipis na gintong kwintas na may maliit na palawit na hugis puso. Sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang maamong mukha ng kanyang asawang si Selmira at kung gaano kabagay sa maputla nitong leeg ang nasabing alahas. Ilang buwan niyang pinag-ipunan ang regalong ito mula sa kanyang mga sobrang oras sa pagwe-welding sa ilalim ng matinding init. Isang munting patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa babaeng naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Habang iniaabot niya ang pera sa kahera, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Lumitaw ang pangalan ng kanyang ina. Masaya niya itong sinagot. Umaasang makikita niya ang mukha ng kanyang asawa sa kabilang linya. Ngunit sa pagbukas ng video call, isang nakakabiglang eksena ang sumalubong sa kanya. Ang mukha ni Donabel ay basang-basa ng luha, namumula ang mga mata, at ang buong paligid nito ay mukhang nasa loob ng isang madilim na silid. "Anak, patawarin mo ako." Umiiyak na bungad ni Donabel. Ang boses ay nanginginig sa perpektong pagpapanggap ng isang nagdadalamhating ina. "Wala na si Selmira, wala na ang asawa mo." Isang malamig na hangin, tila galing sa kailaliman ng yelo, ang mabilis na yumakap sa buong pagkatao ni Edrin. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Pilit niyang inuunawa ang mga salitang binibitawan ng kanyang ina tungkol sa isang malakas na bagyo, sa pagpupumilit daw ni Selmira na pumunta sa sementeryo upang ipagdasal ang nakunan nitong sanggol, at sa malagim na pagguho ng lupa na lumamon sa buong sementeryo. Hindi raw mahanap ng mga rescuer ang katawan. Inanod na raw ng rumaragasang putik patungo sa malalim na ilog. Bumagsak ang telepono mula sa mga nanginginig na daliri ni Edrin.
tumama sa salaming ibabaw ng lalagyan ng mga alahas bago tuluyang gumulong sa sahig. Hindi niya inalintana ang pagtawag ng kahera. Mabilis siyang tumakbo palabas ng tindahan, binabagtas ang kalsadang sinusunog ng araw. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang kanyang mga luha ay mabilis na tinutuyo ng mainit na hangin ng disyerto. Bawat paghinga niya ay tila paglanghap ng bubog. Nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang anak, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng pangarap na itinayo niya sa malayong bayan ay biglang nawala ng saysay. Kinagabihan, sa loob ng kanyang maliit at masikip na kwarto sa dormitoryo ng mga manggagawa, nakaupo si Edrin sa sahig. Madilim ang paligid at tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ng anino sa kanyang nakayukong figura. Muling umilaw ang kanyang telepono. Si Janica ang nasa kabilang linya. Ginamit ng babae ang pagkakataong yun upang magpanggap na isang nag-aalalang kaibigan. Gamit ang pinakamalambing at nakikiramay na tono, sinimulan nitong itanim sa isipan ni Edrin na naging matigas ang ulo ni Selmira at naging pabaya sa sarili, kaya humantong sa trahedya ang lahat. Habang nagbibitaw ng mga matatamis ngunit nakakalasong salita, sa kabilang panig ng mundo, palihim na inipit ni Janica ang isang manipis na brown envelope sa pinakailalim ng drawer sa lamesa ni Donabel, na tila may isang malaking lihim na itinatago mula sa mismong kasabwat. Pinatay ni Edrin ang tawag nang hindi man lang sumasagot. Hindi niya kayang makinig sa kahit na sinong sinisisi ang kanyang asawa. Sa halip, gumapang siya patungo sa kanyang lumang maleta at dahan-dahang inilabas ang isang pamilyar na bagay. Isa itong makapal na asul na sweater na gawa sa sinulid na mismong mga kamay ni Selmira, ang naghabi noong unang taon nila bilang mag-asawa. Niyakap niya ito ng napakahigpit, idinikit sa kanyang mukha, at doon, tuluyan siyang bumigay. Humagulgol si Edrin ng walang pagpipigil. Ang sakit na nararamdaman niya ay sumisira sa kanyang dibdib. Lumilikha ng isang sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit anong gamot. Nilanghap niya ang natitirang amoy ng kanyang asawa na kumapit sa tela. Isang pamilyar na amoy ng sampagwita at luma, ngunit malinis na aparador. Kasabay ng pagtulo ng kanyang maiinit na luha na unti-unting bumabasa sa sweater, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Kung sana ay hindi siya umalis. Kung sana ay naroroon siya upang yakapin ito noong nawala ang kanilang anak. Kung sana ay naiuwi niya ito mula sa ulan. Sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa, nakapatong ang isang bagong kontrata mula sa kanyang kumpanya. Nag-aalok ng mas mataas na sahod para sa karagdagang 2 taon ng pagtatrabaho. Walang alinlangan niya itong kinuha. Pinunit niya ang kontrata hanggang sa maging maliliit na piraso ng papel. Wala na siyang pakialam sa malaking pera na hinihingi ng kumpanya bilang multa sa pag-atras o sa yaman na matagal niyang pinangarap para sa kanyang pamilya. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang makauwi siya. Kailangan niyang hanapin ang asawa niya, kahit na ang ibig sabihin nito ay paghuhukay gamit ang kanyang sariling mga kamay sa buong sementeryo ng kanilang bayan. Kinabukasan, sa loob ng umaandar na eroplano, nakaupo si Edrin malapit sa bintana. Ang eroplano ay pumapailan lang na paitaas, iniiwan ang mainit na bansa na naging saksi sa kanyang mga pawis at pangarap. Nakatingin siya sa makapal na ulap sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay at tila nakapako sa kawalan. Ang lalaking babalik sa Pilipinas ay hindi na ang masayahin at mapagmahal na asawa, kundi isang basag na kaluluwang uuwi sa isang tahanang puno ng naghihintay na kasinungalingan. Wala siyang kamalay-malay na bawat hakbang niya pabalik ay isang paglapit sa pinakamadilim na sikreto ng kanyang sariling dugo. Kasabay ng mabibigat na hakbang ng kanyang mga sapatos na lalapat sa sahig ng paliparan sa Maynila, magsisimula
ang pinakamasakit na yugto ng paghahanap sa katotohanan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong sala ng mansyon ng mga Diego nang walang pag-alinlangang itulak ni Edrin ang maliit na altar na itinayo para sa kanyang asawa. Nagkalat sa makintab na sahig ang mga basag na baso ng kandila, ang mga nalantang bulaklak, at ang nakangiting larawan ni Selmira na binabalangkas ng itim na laso. Hindi matanggap ng kanyang isipan na ang babaeng ipinangako niyang mamahalin habang buhay ay mauuwi lamang sa isang malamig na litrato. Pasigaw niyang hiningi sa kanyang ina na ibalik ang mga naghahanap, nakalkalin ang bawat sulok ng bundok at sementeryo hanggang sa makita ang katawan ng kanyang asawa. Wala siyang pakialam kung maubos ang lahat ng kanyang ipon mula sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Agad na lumapit si Donabella nag-us-usaw. Nagsuot ng maskara ng isang maunawain at nagdadalamhating ina. Mahigpit nitong niyakap ang nagwawalang anak, pilit na pinapakalma ang bagyong nag-aalab sa dibdib nito. Gamit ang pinakamalambing ang ngunit nakakalasong tinig, ibinulong niya sa tainga ni Edrin na tanggapin na ang masaklap na kapalaran. Hayaan na raw nitong magpahinga si Selmira nang mapayapa sa piling ng Diyos dahil ginawa na raw nila ang lahat. Ngunit talagang nilamon na ng kalikasan ang kawawang babae. Sa labas ng mataas na pader ng mansyon na binabalutan ng makakapal na baging at halamang gumagapang, isang figura ang tahimik na nagmamasid sa gitna ng manipis at malamig na ambon. Nakabalot ng isang malaking maitim na balabal ang ulo at mukha ni Selmira. Bago pa man niya makita ang tagpo sa sala, aksidenteng nahagip ng kanyang paningin ang kanyang biyenang lalaki na si Severino sa likod bahay. Nakayuko ang matanda sa tabi ng poso, patagong kinukuskos ng madiin ang isang pares ng sapatos na nababalutan ng makapal at natuyong putik. May matinding takot at pagmamadali sa mga kilos nito. Tila isang taong pilit na binubura ang isang mabigat na ebidensya ng kanyang kasalanan. Muling ibinalik ni Selmira ang kanyang tingin sa loob ng bahay nang makita niyang kumalas si Edrin mula sa pagkakayakap ng ina. Naglakad ang lalaki patungo sa isang sulok kung saan naroon ang lumang makinilya na araw-araw ginagamit ni Selmira sa pananahi. Dahan-dahang lumuhod si Edrin, niyakap ang malamig na bakal ng makina at doon ay umiyak nang parang isang batang nawalan ng direksyon sa buhay. Ang bawat pag-alon ng balikat nito at ang pag-ungol ng matinding pangungulila ay tumagos sa mga pader ng mansyon, umabot sa mismong puso ni Selmira na nakatayo sa labas. Nawarat ang damdamin ni Selmira. Ang makita ang lalaking pinakamamahal niya na nagdurusa ng ganoon ay mas masakit pa kaysa sa ginaw ng putik na inilibing sa kanya. Isang hakbang ang ginawa niya pasulong ang kanyang mga nanginginig na labi ay dahan-dahang umawang upang isigaw ang pangalan ni Edrin. Nais niyang tumakbo papasok, yakapin ito ng mahigpit at sabihing buhay siya. Ngunit bago pa man makawala ang tinig sa kanyang lalamunan, mabilis na nagunahan sa kanyang isipan ang mga alaala ng gabing iyon. Ang mabigat na pala na hawak ni Severino, ang matamis ngunit nakakamatay ng ngiti ni Donabel, ang kawalan niya ng lakas at patunay. Kung papasok siya ngayon ng walang kalaban-laban, panibagong libingan lamang ang sasalubong sa kanya. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nilang hindi na siya makakabangon pa. Kinagat ni Selmira ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Bumaon ang kanyang mga kuko at ang mga tinik ng baging sa kanyang mga palad dahil sa higpit ng kanyang pagkakakapit sa magaspang na pader. Hanggang sa tumulo ang maliliit na patak ng dugo mula sa kanyang balat. Pinigilan niya ang kanyang sarili gamit ang lahat ng natitirang katinuan. Ang luha ng pangungulila ay nilamon ng apoy ng paghihiganti. Kailangan niyang maging matatag. Hindi sapat ang pag-ibig lamang upang ipagtanggol ang kanilang buhay laban sa mga demonyong nakasuot ng barong at bestida. Pumikit siya at lumunok ng isang malalim na hininga. Pilit na pinapatay ang emosyon na naguudyok sa kanyang magpakita. Dahan-dahan siyang umatras,
Nagpa siyang lisanin ang lugar at ipagpatuloy ang kanyang lihim na laban. Ngunit sa kanyang pagtalikod, isang malakas at malamig na hanging dala ng ulan ang biglaang umihip. Tinangay nito ang maitim na balabal na nakapulupot sa kanyang ulo. Inilalantad ang kanyang namumutlang mukha at ang maikli at bagong gupit niyang buhok. Sa eksaktong sandaling iyon, bahagyang iniangat ni Edrin ang kanyang luhaang mga mata mula sa makinilya at lumingon sa direksyon ng nakabukas na bintana. Nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto ng babaeng naglalakad, mabilis palayo sa kanilang tarangkahan. Ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagtayo nito, ay tumama ng eksakto sa mga alaalang nakaukit sa kanyang isipan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Edrin. Napatayo siya, ang kanyang puso ay nag-umpisang tumibok ng mabilis at malakas laban sa kanyang dibdib. Pilit niyang inaaninag ang figura sa gitna ng lumalalang ambon. Bago pa man siya makapagsalita o makatakbo palabas, mabilis na naglakad ang babae at nawala sa likod ng mga matataas na puno ng saging sa kanto ng kalsada. Nag-iiwan lamang ng mabilis na tunog ng mga yabag na palayo ng palayo, humahalo sa boses ng umiiyak na kalangitan. Lumipas ang ilang buwan na tila mga tuyong dahong tinangay ng hangin. Ang malalakas na bagyo ay napalitan ng mainit na singaw ng kalunsuran. Sa isang masikip at maalikabok na eskinita, malayo sa bayan ng Samar, matiyagang nagbabalot ng mga nilutong kakanin si Selmira. Pinalitan niya ang kanyang pangalan at nagpakilala bilang Mila upang ibaon ang kanyang nakaraan habang tumutulong kay Nay Rosa sa paglalako. Ang kanyang mga kamay, na dati puro sugat at paltos mula sa gabing inilibing siya, ay nag-iwan na ng mga matitigas na peklat, isang panghabambuhay na paalala ng kanyang muling pagkabuhay. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtitinda, isang babaeng nakasuot ng formal, ngunit simpleng kasuotan ang naglalakad sa gitna ng mahihirap na kabahayan. Siya ay si Attorney Sian Verhel, isang abogadong kilala sa pagbibigay ng libreng tulong legal sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Sa bawat pagbisita nito sa lugar upang mamigay ng payong legal, hindi nakaligtas sa paningin ng abogada ang kakaibang kilos ni Selmira. Wala sa kanya ang pagyuko at takot na karaniwang nakikita sa mga taong nagtatago at nawalan ng pag-asa. Ang mga mata ni Selmira, kahit balot ng matinding lungkot, ay may nag-aalab na apoy ng katatagan na hindi kayang patayin ng kahit anong hirap. Isang hapon, matapos maubos ang kanilang paninda, nilapitan ni Sian si Selmira at tahimik na nag-alok ng pakikinig. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Selmira na ang babaeng ito ay isang tapat na kapanalig. Sa loob ng tagpi-tagping barong-barong, ibinuhos ni Selmira ang lahat ng bigat na matagal na niyang dinadala. Isinalaysay niya ang bawat mapait na detalye mula sa malupit na pang-aalipin ng kanyang biyenan, ang panloloko sa perang pinaghirapan ng kanyang asawang si Edrin, hanggang sa gabing sapilitan siyang pinainom ng lason at inilibing ng buhay sa gitna ng sementeryo. Mataimtim na nakinig si Sian. Dahan-dahang inabot ng abogada ang magaspang at kalyadong mga kamay ni Selmira. Hinawakan ito ng mahigpit bilang pagpapatibay. Ipinaalala ni Sian sa kanya na ang batas ay nilikha hindi lamang para sa mga mayayaman, kundi upang protektahan ang mga kababaihang tulad niya na pinagkaitan ng boses. Ngunit bilang isang alagad ng batas, ipinaliwanag din ni Sian ang mapait na realidad. Ang mga luha at kwento, gaano man katotoo, ay madaling dudurugin ng salapi at impluwensya ng pamilya Diego sa korte. Upang maikulong ang mga demonyong sumira sa kanyang buhay, kailangan nila ng matibay na ebidensyang pisikal. Unti-unting gumuhit ang isang malamig at matapang na ngiti sa mga labi ni Selmira. Malinaw na bumalik sa kanyang isipan ang isang maliit na kwadernong binalot niya sa asul na tela. Naglalaman ng orihinal na talaan ng bawat sentimong ipinadala ni Edrin at ang mga nawawalang resibong nagpapatunay
ng pagnanakaw ni Donabel. Nakatago ito sa pinakailalim ng kutsyon ng kanyang lumang higaan sa mansyon. Kasabay nito, sumagi sa kanyang isipan ang usap-usapang nakarating kay Nay Rosa mula sa mga dumayong mga ngalakal na si Janica ay madalas nang maglabas-masok sa bahay ng mga Diego ngayon, umaaktong tila bagong senyora ng tahanan at nag-uutos sa mga katulong. Bakit napakadaling tinanggap ni Donabel ang babaeng iyon, gayong katatapos lamang ng pagdadalamhati ni Adrian? Ang katanungang ito ang lalong nagpatibay sa desisyon ni Selmyra na kailangan niyang bumalik sa pugad ng mga ahas. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, binalot ni Selmyra ang kanyang buong katawan sa maiitim na kasuotan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng kinakalawang na pintuan sa likurang bahagi ng mansyon ng mga Diego. Ang buong paligid ay tahimik, balot ng hamog, at tanging ang paghampas ng malamig na hangin sa mga puno ang nagsisilbing saksi sa kanyang pagbabalik. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at tanso na susi, ang susing minsang naging simbolo ng kanyang pagkakakulong sa bahay na ito, na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit bago siya ilibing. Umaasa siyang sa sobrang pagiging kampante ni Donabel, hindi pa nito pinapalitan ang mga kandado ng lumang pinto. Ipinasok niya ang malamig na metal sa butas at dahan-dahang inikot, lumikha ng isang mahinang pag-igkas ng lumang mekanismo sa loob na naghudyat ng muling pagbubukas ng kanyang nakaraan. Malamig na pawis ang bumabakas sa noo ni Selmyra habang dahan-dahang gumagalaw ang pinto. Lumikha ng isang mahabang himig ng nagkiskisang bakal sa gitna ng malalim na katahimikan ng gabi. Bawat yabag ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang nakaraan. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Alam niya kung saang bahagi ng sahig ang naglalabas ng tunog kapag natatapakan. At alam niya ang oras ng mahimbing na tulog ng mga taong nagkanulo sa kanya. Pumasok siya sa kanyang dating silid na ngayon ay amoy alikabok at gamot sa gamo-gamo, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Buwan na dumadaan sa bintana. Mabilis niyang kinapa ang ilalim ng kutsyon. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang gasgas na tela ng asul na pambalot. Mabilis niyang hinila ang maliit na kwaderno, ang kanyang sandata, ang kanyang katotohanan. Ngunit hindi siya tumigil doon. Kinuha rin niya ang isang dulo ng tahiing barong na hindi niya natapos para kay Adrian bago ang trahedya. Isang piraso ng telang naging saksi sa kanyang huling gabi ng pagiging alipin. Kinabukasan, ang bango ng bagong luto na kape ay hindi naging sapat upang payapain ang tensyong namamayani sa mansyon. Pumasok si Donabel sa kanyang pribadong banyo upang maghilamos, ngunit agad siyang napahinto. Sa ibabaw ng puting seramika ng lababo, maayos na nakasampay ang barong na puti na may mga hindi patapos na borda sa kuwelyo. Ang tela ay tuyo, ngunit tila naglalabas ito ng lamig na gumapang sa mga braso ng matanda. Sino ang naglagay nito rito? Ang pasigaw na tanong ni Donabel pagkalabas ng banyo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Mabilis na nagtakbuhan ang mga katulong, ngunit lahat sila ay umiling at nangatog sa harap ng galit ng senyora. Walang sinuman sa kanila ang nangahas na pumasok sa banyo ng matanda. Sa kanyang takot, mabilis na kinuha ni Donabel ang kanyang rosaryo. Ang mga butil nito ay mabilis na nag-uumpugan sa isa't isa habang pabulong siyang nagdarasal. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na guni-guni lamang ang lahat o kaya ay isang malupit na biro ng mga katulong. Sa kusina, abala si Janica sa paghahanda ng almusal. Sinikap niyang maging kaaya-aya ang ayos ng lamesa para kay Adrian. Nang pumasok ang lalaki, agad siyang ngumiti ng matamis. "Adrian, I made your favorite. Sinangag at tuyo. Kumain ka muna bago ka umalis." Malamig na yan ng babae. Pilit na inaabot ang braso ng lalaki.
Ngunit mabilis na umiwas si Edrin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila dalawang malalim na balon ng lungkot. Huwag mong hawakan ang mga gamit ni Selmira, Janica, at huwag mong subukang palitan siya sa kusinang ito. Ang malamig na sagot ni Edrin. Kinuha lamang niya ang kanyang susi ng sasakyan at lumabas ng bahay. Hindi man lang tiningnan ng pagkain. Nagtungo siya sa sementeryo, sa bakanting nicho na may pangalan ng kanyang asawa, upang doon ubusin ang oras sa pakikipag-usap sa hangin. Naiwang nanggigigil si Janica sa loob ng mansyon. Sa kanyang galit, hinarap niya si Donabel. "Tita, kailangan nating gumawa ng paraan. Parang nababaliw na si Edrin. At ngayon ay may mga lumilitaw pang gamit ng babaeng yon sa loob ng bahay." Ang reklamo niya, "Tumahimik ka, Janica! Wala nang magagawa ang patay." Ang bulyaw ni Donabel, ngunit ang kanyang sariling mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Nagkaroon ng matinding lamat sa kanilang pagsasama. Ang takot ay nagsimulang lamunin ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Sinisi ni Donabel si Severino sa hindi maayos na pagbabantay, habang si Severino naman ay nanatiling tahimik, nakatingin lamang sa malayo habang tila nakikita ang mukha ni Selmira sa bawat anino. Hapon na nang bumalik si Donabel sa kanyang silid upang magpahinga. Ngunit pag-upo niya sa kama, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. May isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Ang mga titik na lumitaw sa screen ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. "Malamig ang lupa sa ilalim ng ulan, Mama." Isang matinis na tili ang nakawala sa lalamunan ni Donabel. Binitiwan niya ang kanyang telepono na humampas sa matigas na sahig, dahilan upang mabasag ang screen nito na parang isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling watak-watak na konsensya. Sa labas ng bintana, ang hangin ay muling umihip ng malakas, nagdadala ng amoy ng basang lupa na tila nagpapaalala sa kanya na ang mga lihim na ibinaon ay may paraan upang muling huminga. Isang hapon, habang naghahanap si Edrin ng kanyang lumang pasaporte sa loob ng opisina ng kanyang ina, aksidente niyang naitabig ang isang tumpok ng mga papeles na nakatago sa likod ng isang makapal na libro ng mga panalangin. Sa pagdampot niya sa mga ito, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang mapulang selyo ng bangko. Hindi ito mga dokumento ng pamilya. Ang mga ito ay mga huling paunawa ng pagkakaprenda at mga utang na hindi nababayaran na nakapangalan kay Donabel. Hindi maunawaan ni Edrin kung paanong nangyari ito. Buwan-buwan, halos ang kabuuan ng kanyang sahod sa Qatar ay ipinapadala niya sa kanyang ina para sa pangarap nilang lupain at para sa ikabubuhay ni Selmira. Saan napunta ang milyon-milyong pisong pinaghirapan niya sa ilalim ng nakakapasong init ng disyerto? Bit-bit ang mga papeles, hinarap ni Edrin ang kanyang ina sa sala. "Mama, ano ito? Bakit tayo may mga utang sa bangko? Nasaan ang perang ipinapadala ko buwan-buwan para sa amin ni Selmira?" Hindi man lang kumurap si Donabel. Sa halip na matakot, mabilis na lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang nakasanayang paraan ng pagmamanipula. "Edrin, anak, paano mo nagagawang pagdudahan ang sarili mong ina?" Ang hikbi ng matanda, habang pilit na hinahawakan ng dibdib na tila kinakapos ng hininga. "Nakalimutan mo na ba ang mga gastos noong nakunan si Selmira? Ang mga gamot, ang ospital, at ang lahat ng pag-aalaga na ibinigay ko sa kanya. At pagkatapos siyang mawala, ang bawat sentimo ay ginamit ko para sa mga misa at pag-aayos ng lahat para lamang magkaroon siya ng disenteng alaala. Ginawa ko ang lahat dahil mahal ko ang pamilyang ito." Naramdaman ni Edrin ang bigat ng sumbat sa kanyang dibdib. Ang paggamit sa pangalan ng kanyang namayapang asawa ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa kanyang konsensya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hinala sa kanyang isipan ay mas malakas kaysa sa emosyong ipinupukol ng kanyang ina. Nagtungo si Edrin sa bangko kinabukasan. Sa loob ng malamig na gusali,
Habang binabasa niya ang kasaysayan ng kanyang mga transaksyon, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang sunod-sunod na paglilipat ng pera mula sa account ng kanyang ina patungo sa isang pribadong account na ang pangalan ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Janica Cavallena. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Janica. Nang makaharap ang babae, inihagis ni Edrin ang mga kopya ng transaksyon sa lamesa. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha ni Janica. Sa halip, marahan niyang inayos ang kanyang buhok at tumingin kay Adrian nang may kasinungalingang kislap sa mga mata. "Adrian, don't be so dramatic." Ang malamig na wika ni Janica. "Inutusan ako ng mama mo na gamitin ang pera para sa mga investment. Gusto niyang palaguin ang yaman niyo para kapag bumalik ka, hindi ka na kailangang umalis pa. It was all for the future of the Diego family. If you think I'm stealing, you're wrong. I'm helping your mother manage what you've been sending." Bumalik si Edrin sa kanilang mansyon na tila nilalamon ng isang malapot na kadiliman. Pakiramdam niya ay bawat sulok ng bahay na yon ay nababalutan ng mga dila ng ahas. Pumasok siya sa kusina. Ang lugar na dati ay puno ng halimuyak ng mga niluluto ni Selmira. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga palad sa ibabaw ng malamig na lamesang kahoy. Pumikit siya at pilit na inalala ang imahe ng kanyang asawa, ang paraan ng pagtali nito ng buhok, ang mahinang himig na kinakanta nito habang nagluluto, at ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya sa kabila ng kanyang pagiging wusin. Naisip niya, kung narito si Selmira, hinding-hindi nito hahayaang mabalot ng ganitong uri ng dumi ang kanilang tahanan. Habang nakalubog sa matinding kalungkutan, narinig ni Edrin ang marahang pagkatok ng isang batang kapitbahay sa kanilang pintuan. May dala itong isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Pinapabigay po ng isang babaeng nakabalabal sa kanto. Ang sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ni Edrin ang sobre. Sa loob ay may isang lumang resibo ng remittance na may petsa mula noong nakaraang taon. Ngunit may kakaiba rito. May mga guhit ng panulat na bumabago sa orihinal na numero ng halaga. At sa gilid nito, may isang maliit na sulat kamay na gumuhit ng isang linya sa bawat maling kalkulasyon. Nanginig ang mga daliri ni Edrin. Hindi siya maaring magkamali. Ang paraan ng pag-ikot ng mga titik, ang diin ng panulat sa papel. Ito ang sulat kamay na bumuo sa bawat sulat na natatanggap niya noong nasa Qatar pa siya. Ito ang sulat kamay ni Selmira. Sa malayo, sa tapat ng simbahan ng barangay, nakaupo si Severino sa isang madilim na sulok. Hawak niya ang isang botelya ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luha ng matinding pagsisisi. Humahagulgol ang matanda habang pabulong na humihingi ng tawad sa bawat aninong dumadaan. Tila nakikita ang mukha ng manugang na kanyang itinapon sa lupa sa gitna ng bawat patak ng ulan. Tinitigan ni Adrin ang resibo habang ang kanyang puso ay nag-uumpisang tumibok ng napakabilis. Ang hinala ay naging isang nag-aapoy na katiyakan. Hindi maaring buhay siya. Ang bulong niya sa sarili habang ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay muling nag-uumpisang huminga sa gitna ng mga kasinungalingang bumabalot sa kanyang buhay. Ang tensyon sa loob ng mansyon ng mga Diego ay tila isang makapal na usok na nakakasakal sa bawat humihinga rito. Hindi na maikakaila ang lamat sa samahan ni Donabel at Janica simula nang mag-umpisang magtanong si Edrin tungkol sa perang ipinapadala niya. Isang gabi, sa gitna ng madilim na sala na tanging ang liwanag lamang ng isang lampara ang nagbibigay ng anino, hinarap ni Donabel ang dalaga. "Kailangan mong aminin ang lahat, Janica," ang nanginginig na utos ni Donabel habang mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. "Sabihin mo kay Edrin na ikaw ang nag-imbento ng mga investment na yon. Sabihin mo na ikaw ang kumuha ng pera nang hindi ko alam. Hindi maaring madamay ang pangalan ko sa pagnanakaw na ito." Isang mapait na tawa ang nakawala sa mga labi ni Janica. Tumayo siya mula sa malambot na sofa at dahan-dahang lumapit sa matanda.
Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalim na talim ng balisong. Really, tita? Ngayon ay itatapon mo ako sa ilalim ng bus para lang mailigtas ang sarili mo? Huwag mong kalilimutan na tayong dalawa ang naghati sa bawat sentimong galing kay Edrin, at huwag mo ring kalilimutan na alam ko ang eksaktong nangyari sa sementeryo noong gabing iyon. Namutla ang labi ni Donabel. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa takot. Anong pinagsasabi mo? I have a recording, tita. Ang bulong ni Janica. Ang boses ay tila isang ahas na humahalik sa pandinig. Noong gabing tinawagan niyo ako para sabihing tapos na ang lahat. Hindi ko pinatay ang linya. Narinig ko ang lahat. Ang boses ni Tito Severino na nagmamakaawang itigil na ang paghuhukay at ang boses niyo na naguutos na bilisan ang pagtatambak ng lupa. If I go down, I'm taking you with me. Kaya wag mo akong subukan. Dahil sa matinding galit at takot, itinaas ni Donabel ang kanyang kamay upang sampalin si Janica. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, mabilis na nahawakan ni Janica ang braso nito at malakas itong itinulak pabalik sa upuan. Ang malakas na pagbagsak ng matanda sa sofa ay nagdulot ng isang matinding katahimikan sa paligid. Ang kanilang alyansa na binuo sa kasakiman ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Wala nang pagtitiwala, tanging pagbabanta na lamang ang natitira sa pagitan ng dalawang ahas sa loob ng tahanan. Habang nagkakagulo ang mga nasa mansyon sa isang maliit at tahimik na sulok ng isang barangay malapit sa dagat, muling nahanap ni Selmira ang kapayapaan sa gitna ng kanyang mga daliri. Kasama si Attorney Sian, nagbukas si Selmira ng isang maliit na klase ng pananahi para sa mga kababaihang tulad niya na nakaranas ng karahasan at pait sa buhay. Hawak ni Selmira ang isang maliit na karayom. Maingat na ipinapasok ang makulay na sinulid sa butas nito. Sa tabi niya ay isang batang ina na may bakas pa ng pasa sa braso, natatakot na sumubok muli sa buhay. Tingnan mo ang sinulid na ito. Ang malambing na wika ni Selmira. Ang boses ay puno ng kalinga at lalim. Kahit gaano ito kanipis, kapag pinagsama-sama natin at itinahi ng maayos, nakakabuo tayo ng isang matibay na tela na hindi madaling mapunit. Ganyan din tayo. Ang bawat sugat natin, kapag tinahi natin ng pag-asa, ay magiging bahagi ng isang mas magandang kwento. Ang bawat kumpas ng kamay ni Selmira habang itinuturo ang sining ng pagtahi ay tila isang paraan ng paggamot sa kanyang sariling mga sugat. Ito ang naging pundasyon ng kanyang pinapangarap na kooperatiba, ang bagong hininga. Sa bawat hibla ng tela, binubuo niya ang kanyang bagong pagkatao, malayo sa pagiging martir na biktima ng mga Diego. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakaabala sa pagtulong, hindi pa rin nawawala ang pagbabantay ni Selmira. Sa tulong ni Sian, unti-unti na nilang nakukuha ang mga legal na dokumento mula sa bangko na magpapatunay ng pagnanakaw ng kanyang biyenan. Ang bawat piraso ng papel ay isang hakbang patungo sa katotohanan. Sa kabilang banda, si Severino ay hindi na makatagal sa bigat ng kanyang konsensya. Isang gabi, habang nag-uumpisang pumatak ang ulan sa bubong ng mansyon, tumayo ang matanda sa harap ng telepono sa sala. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ng himpilan ng pulisya. Ang bawat pag-ikot ng dial ay tila paghugot ng hininga mula sa kanyang nanunuyot na dibdib. Nais na niyang wakasan ang paghihirap ng kanyang kalooban. Nais na niyang aminin ang lahat. Ngunit bago pa man sumagot ang nasa kabilang linya, naramdaman ni Severino ang isang matigas at malamig na bagay na nakatapat sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Donabel. Hawak ang isang matalim na gunting na ginagamit sa pananahi. Ang mga mata nito ay punong-puno ng kabaliwan at desperasyon. Huwag mong ituloy ang iniisip mo, Severino. Ang banta ng matanda, ang boses
ay tila galing sa ilalim ng lupa. Kung sisirain mo ako, sisirain din kita. Pamilya tayo, hindi ba? Hanggang sa huli, mananatili tayong magkasama sa lihim na ito. Dahan-dahang ibinaba ni Severino ang telepono. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang pader ng Deutra na itinayo nila ay tila nag-uumpisa ng gumuho. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay tumatangging pakawalan sila sa kanilang sariling impyerno. Patawarin mo ako, Selmira. Ang tanga-tanga ko dahil hinayaan kong kunin kanila sa akin nang hindi ko man lang naipagtanggol ang buhay mo. Ang boses ni Edrin ay nanginginig. Halos malunod sa ingay ng mahinang pagpatak ng ulan sa mga tuyong dahon sa sementeryo. Nakaluhod siya sa harap ng isang nicho na walang laman. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig at basang semento hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa tabi niya ay nakalapag ang isang kumpol ng sariwang puting mabulaklak na Manila o chrysanthemum, ang paboritong bulaklak ni Selmira dahil sa simple at malinis nitong ganda. Mula sa likuran ng isang malaking puno ng balete na ilang metro lamang ang layo, nakatayo si Selmira. Ang kanyang katawan ay nakakubli sa makapal na puno. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ng lalaking minsan niyang tinawag na mundo. Suot niya ang isang madilim na kapote at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa magaspang na balat ng puno hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kahoy. Ang makitang muli si Edrin sa ganitong kalagayan, basang-basa sa ulan, madungis sa putik, at wasak ang pagkatao, ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumitistis sa kanyang puso. Napanood ni Selmira kung paano itinaas ni Edrin ang kanyang kanang kamay at malakas na sinampal ang sariling mukha. Paulit-ulit. Ang tunog ng balat na tumatama sa pisngi ay nangingibabaw sa katahimikan ng sementeryo. Ang bawat sampal ay parang isang deklarasyon ng matinding pagkamuhi sa sarili. Humagulgol ang lalaki, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat bugso ng hikbi na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. I promise to protect you pero nasaan ako? Nasa malayo ako habang pinapatay ka nila. Ang sigaw ni Edrin sa hangin, ang boses ay puno ng pait. I hate myself, Selmira. Galit na galit ako sa sarili ko dahil naging bulag ako sa kasamaan ng sarili kong ina. Naramdaman ni Selmira ang pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang kanyang paningin ay nag-uumpisang lumabo dahil sa nag-uunahang mga luha. Ang bawat salita ni Edrin ay tila humihingi ng kapatawaran sa isang kasalanang hindi naman nito ginusto. Gusto niyang tumakbo papalapit. Gusto niyang ihulog ang kanyang sarili sa tabi nito, yakapin ang basang katawan ni Edrin at ibulong na buhay siya, na mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat. Isang hakbang ang ginawa niya palabas sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga kamay ay kusang umaabot sa hangin patungo sa lalaki. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapadala sa emosyon, biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin na nagpabagsak sa isang tuyong sanga ng puno malapit sa kanyang kinatatayuan. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy at ang pagtama nito sa lupa ay tila isang babala na gumising sa kanyang katinuan. Naalala niya ang plano. Naalala niya ang ebidensyang kailangan pa niyang buuin kasama si Sian. Naalala niya na kung magpapakita siya ngayon, baka masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan at muling malagay sa panganib ang kanilang dalawa. Dahil sa gulat sa tunog, mabilis na napalingon si Edrin sa direksyon ng puno ng balete. Selmira, ikaw ba yan? Ang tawag niya. Ang boses ay puno ng isang desperadong pag-asa. Tumayo ang lalaki at nag-umpisang maglakad nang mabilis patungo sa pinagtataguan ng babae. Natakot si Selmira. Sa gitna ng kanyang pagmamadaling umatras at tumakbo palayo sa ilalim ng makapal na ambon at hamog, hindi niya napansin na ang isa sa mga butones ng kanyang suot na lumang cardigan
Isang butones na gawa sa mamahaling kabibe na siya mismo ang nag-ukit at nagtahi noong sila ay nagsisimula pa lamang, ay sumabit sa isang matulis na sanga at pilit na nabunot mula sa tela. Mabilis na naglakad si Selmira patungo sa madilim na bahagi ng sementeryo hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng anino ng mga puno. Naririnig pa niya ang boses ni Adrian na tinatawag ang kanyang pangalan. Bawat tawag ay tila isang sugat na bumubuka sa kanyang dibdib. Nang makarating si Adrian sa mismong pwesto kung saan nakatayo si Selmira kanina, wala na siyang nakitang sinuman. Ang tanging naroon ay ang bakas ng mga paa sa malambot na putik na unti-unting binubura ng ulan. Napayuko ang lalaki, ang kanyang puso ay muling nilamon ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kanyang pagtingin sa lupa, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Dahan-dahan niyang pinulot ang maliit na butones mula sa putikan. Nilinis niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Nang makita niya ang pamilyar na ukit ng maliliit na talulot ng bulaklak sa ibabaw ng kabibe, tila tumigil ang paghinga ni Adrian. Hindi ito isang guni-guni, hindi ito isang multo. Ang butones na ito ay bahagi ng kasaysayan nilang dalawa. Ang butones na ito ay isang buhay na patunay. Siniil ni Adrian ang butones sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang matatalas na gilid nito sa kanyang balat. Dahilan upang lumabas ang maliliit na patak ng dugo na humalo sa dumi at ulan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na liwanag. Hindi na siya maghihintay sa mga sagot na pilit na itinatago ng kanyang ina. Buhay ka! Ang bulong ni Adrian sa hangin. Ang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan, kundi isang matibay na panunumpa. At hinding-hindi ko papayagang muli kang mawala sa akon. Kasabay ng kanyang pagtayo, ang bawat yabag ni Adrian palayo sa sementeryo ay tila isang babala para sa mga taong nasa loob ng mansyon. Isang katanungan ang naiwang nakalutang sa gitna ng malamig na gabi. Isang katanungang magbubukas sa susunod na yugto ng kanyang paniningil. Ang buong bayan ng San Jose ay tila naghahanda para sa isang malaking pista. Ngunit ang okasyong ito ay binalot ng isang mapait na kabalintunaan. Sa loob ng barangay hall, abala ang mga tauhan sa pag-aayos ng mga puting tela at naglalakihang kumpol ng mga sariwang bulaklak. Nagpatawag si Donabel ng isang marangyang pasiyam, isang huling pag-aalay ng panalangin para sa kaluluwa ni Selmira, hindi dahil sa pagmamahal, kundi upang tuluyan ng ibaon ang mga usap-usapan at linisin ang kanyang pangalan sa harap ng mga kanayon. Naglalakad si Donabel sa gitna ng bulwagan, ang bawat kumpas ng kanyang kamay habang nag-uutos sa mga dekorador ay puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na bestida. Ang kanyang mukha ay maingat na inayusan upang magmukhang pagod at nagdadalamhati. Ngunit sa ilalim ng makapal na pulbos at kolorete, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, laging sumusulyap sa pintuan. Pinilit niyang isama si Severino na ngayon ay mukhang isang anino na lamang ng dating sarili, tahimik at laging nakatingin sa kawalan. Maging si Janica ay inutusan niyang dumalo at umupo sa harapang hilera upang ipakita sa lahat na ang pamilya Diego ay nananatiling buo at matatag sa kabila ng trahedya. Sa loob ng kanilang mansyon, nakatayo si Adrian sa harap ng salamin. Isinusuot niya ang isang puting barong Tagalog. Ang telang ito ay tila napakabigat sa kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at puno ng isang nakakatakot na katahimikan. Walang kahit anong emosyon ang makikita sa kanyang mukha, ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na butones na gawa sa kabibe. Ito ang kanyang agimat, ang kanyang kaisa-isang koneksyon sa katotohanang pinilit nilang itago sa kanya. Adrian, anak, tara na. Ang malambing na tawag ni Donabel mula sa labas ng silid. Naghihintay na ang mga tao. Kailangan nilang makita na maayos ka na.
Hindi sumagot si Edrin. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa salamin at nakita ang isang lalaking handa nang sunugin ang lahat ng tulay ng kasinungalingan. Lumabas siya ng silid nang hindi tinitingnan ang kanyang ina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang babala ng paparating na paghatol. Samantala, sa tahimik na opisina ni Attorney Sian, nakatayo si Selmira sa harap ng bintana. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakaayos at nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na gawa sa telang de kalidad, isang produktong galing sa sarili niyang mga kamay sa kooperatiba. Walang bakas ng putik o dumi ng nakaraan sa kanyang anyo. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan ng kolorete at dahan-dahang pinulahan ang kanyang mga labi. Ang kulay na ito ay hindi para sa ganda, kundi bilang simbolo ng apoy na muling nag-alab sa kanyang pagkatao. Ready ka na ba, Selmira? Ang tanong ni Sian habang inihahanda ang mga makakapal na folder ng ebidensya. Kapag pumasok tayo roon, wala nang balikan. Ang buhay na iniwan mo ay tuluyan ng mawawala. Tumingin si Selmira sa abogada. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng takot. Matagal na akong patay sa paningin nila, attorney. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa kanila kung gaano kadelikado ang isang babaeng isinilang muli mula sa hukay. Bago sila umalis, lumapit si Nay Rosa kay Selmira. Ang matanda ay may dalang isang maliit na agimat na gawa sa mga tuyong dahon at bulaklak. Maingat itong isinabit ng matanda sa pulsuhan ni Selmira. Dalhin mo ang dasal ko, anak. Ipakita mo sa kanila na ang kabutihan ay may hangganan kapag tinapakan ng dangal. Niyakap ng mahigpit ni Selmira ang matandang nagligtas sa kanya. Salamat, Nay. Para ito sa atin. Para sa lahat ng babaeng pinatahimik ng mundo. Sumakay sila sa sasakyan ni Sian habang binabagtas nila ang daan patungo sa barangay hall. Pinapanood ni Selmira ang mga pamilyar na puno at bahay na nadadaanan nila. Bawat kanto ay may alaalang dala. Mga alaalang dati ay nagpapaiyak sa kanya, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagdating nila sa tapat ng gusali, narinig nila ang malakas na tunog ng mga himig ng panalangin na lumalabas mula sa mga speaker. Ang buong paligid ay puno ng mga sasakyan ng mga kilalang tao sa bayan. Isang malaking selebrasyon ng kamatayan ang inihanda ni Donabel para sa kanya. Huminga ng malalim si Selmira. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik na wakasan na ang lahat. Binuksan ni Sian ang pinto ng sasakyan. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng barangay hall ay tumama sa mukha ni Selmira, nagpapakita ng isang anyo na hinding-hindi na muling yuyuko sa sinuman. Sa loob ng hall, nagsimula nang tumayo si Donabel sa harap ng podium upang magbigay ng kanyang mensahe. Ang lahat ay tahimik, naghihintay sa mga salitang puno ng doitra. Ngunit sa labas, isang puting sasakyan ang huminto ng mabilis. Ang tunog ng pagpreno nito ay naging hudyat ng pagtatapos ng kapayapaan ng mga Diego. Isang bulto ng babae ang bumaba. Ang kanyang anino ay humaba sa semento, patungo sa bukana ng pintuan. Tumigil ang lahat ng bulungan sa loob ng barangay hall nang dahan-dahang humakbang ang isang figura patungo sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng kanyang got sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyong nagpapako sa bawat pandinig ng mga naroroon. Mula sa podium, ang hawak na mikropono ni Donabel ay naglabas ng isang matinis na ingay dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pekeng luha, ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga bulaklak na nakapaligid sa kanya. Buhay ako, Mama. Pasensya na kung hindi naging sapat ang putik para patayin ako. Ang boses ni Selmira ay malinaw, matapang, at walang kahit anong bakas ng takot. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan bago ito napalitan ng magulong bulungan ng mga tao.
May mga matatandang napahawak sa kanilang dibdib. Ang iba ay napaatras dahil sa akalang nakakita sila ng isang multo. Ngunit ang Selmira na nakatayo sa harap nila ay hindi anino. Siya ay may mainit na daloy ng dugo, may matalim na tingin, at may dignidad na mas matayog pa sa mansyong pinagmulan ng mga Diego. Selmira! Ang bulong ni Donabel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Paanong naging posible ito? Isa kang impostora. Sinisiraan mo ang pamilya ko sa harap ng maraming tao. Mabilis na humakbang si Attorney Sian sa tabi ni Selmira. Inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa sa harap ng mga opisyal ng barangay. Hindi ito usapin ng paniniragi ng Diego. Ito ay usapin ng katotohanan. Dala namin ang mga orihinal na dokumento mula sa bangko, ang mga talaan ng remittance na binura at binago ninyo, at ang mga testimonya ng mga taong nakakita sa inyo sa sementeryo noong gabing iyon. Nanlilisik ang mga mata ni Donabel habang pilit na humahanap ng lusot. Nababaliw na kayo. Ang manugang ko ay namatay sa trahedya. Ang babaeng yan ay pinadala lamang ng mga kaaway namin upang sirain ang aming dangal. Lumingon ang matanda kay Edrin na kanina pa nakatayo sa isang sulok, hindi gumagalaw. Edrin, anak, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa babaeng yan na hindi siya si Selmira. Dahan-dahang humakbang si Edrin patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hininga ni Donabel. Nang makarating siya sa harap ni Selmira, tumigil siya. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa, ang mga matang puno ng sakit, ngunit punong-puno rin ng pag-ibig na matagal nang ninakaw sa kanila. Nakita ni Selmira ang panginginig ng mga labi ni Edrin. Alam niya ang gulo sa loob ng puso ng kanyang asawa. Ngunit hindi siya pumarito para magmakaawa ng pag-ibig. Pumarito siya para sa katarungan. Mama, tama na, ang sabi ni Edrin. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. Anong tama na? Ang tili ni Donabel. Ang kanyang boses ay nagiging matinis sa desperasyon. Gusto mo bang maniwala sa kanila? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, I am your mother. A mother doesn't bury her daughter-in-law alive just for money, Mama. Ang sagot ni Edrin, na nagdulot ng isang matinding singhap mula sa mga tao sa barangay hall. Mula sa gilid, si Janica ay nag-umpisa ng umatras patungo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paraan upang makatakas. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ng dalawang opisyal ng pulisya na kasama ni Sian. Ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng gumuho. Hindi lang pera ang ninakaw niyo sa akin, ang wika ni Selmira habang dahan-dahang lumalapit kay Donabel. Ninakaw niyo ang pagkakataon kong maging isang ina. Ninakaw niyo ang bawat pangarap na itinahi ko para sa pamilyang ito. Ngunit tignan niyo ako ngayon. Ang putik na ginamit niyo para itago ako ang naging pataba upang ako ay muling mabuhay at maging mas matatag. Itinapon ni Sian ang huling alas sa lamesa, ang medikal na ulat tungkol sa lason na natagpuan sa sistema ni Selmira nang siya ay mailigtas ni Nay Rosa. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila mga pader na unti-unting kumukulong kay Donabel sa gitna ng bulwagan. Sa harap ng maraming saksi, ang imahe ng isang banal at mapagmahal na ina ni Donabel ay tuluyan ng nadurog. Ang bawat tingin ng mga kanayon ay puno ng panghihinala at diring-diri. Hindi na makayanan ni Donabel ang presyur. Ang kanyang mukha ay nag-umpisang manginig. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi na maintindihan. Tila isang taong unti-unting nilalamon ng sariling kabaliwan. Tumayo si Edrin sa tabi ni Selmira, ngunit hindi niya ito hinawakan. May isang pader pa rin ng sakit sa pagitan nilang dalawa. Ang lahat ay nakatuon kay Edrin, naghihintay kung ano ang susunod niyang gagawin sa gitna ng pagguho ng kanyang sariling mundo. Bakit, Mama? Ang huling katanungan ni Edrin, ang boses ay bumasag sa katahimikan ng gabi.
Bakit kailangang humantong sa ganito? Tumingin si Donabel sa kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang makitang anino ng pag-asa. Ang tanging nakikita niya ay ang bunga ng kanyang sariling kasakiman na ngayon ay handa nang bumawi sa kanya. Dahan-dahang kinapa ni Edrin ang kanyang bulsa. Sa harap ng lahat, inilabas niya ang maliit na butones na gawa sa kabibe, ang kaisa-isang bagay na hindi kayang burahin ng kahit anong duitra ng kanyang ina. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng mga dokumento ni Attorney Sian. Ang kislap ng kabibe sa ilalim ng ilaw ng bulwagan ay tila isang matalim na liwanag na humihiwa sa bawat hibla ng pagpapanggap ni Donabel. I found this in the mud, Mama. Sa mismong lugar kung saan mo sinabing inanod siya ng baha. Ang boses ni Edrin ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. At nahanap ko rin ang mga orihinal na remittance records na itinago niyo ni Janica. I know everything now. Hindi lang pera ang ninakaw niyo sa akin, kundi ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko. Napahawak si Donabel sa gilid ng podium. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding gulat. Anak, ginawa ko lang yon para sa'yo. Para hindi ka matali sa isang babaeng walang maibibigay sa'yo, kundi kahirapan. Pamilya tayo, Edrin. Utang na loob. Pakinggan mo ako. Hindi pamilya ang tawag sa mga taong pumapatay para sa pera. Kriminal kayo. Ang sigaw ni Edrin. Sa pagkakataong yon, tuluyan na niyang pinutol ang tanikala ng maling utang na loob na nag-alipin sa kanya ng matagal na panahon. Ang kanyang pagkatao ay tila lumaya mula sa isang madilim na kulungan. Sa gitna ng sigawan, isang matinding hagulgol ang narinig mula sa gilid. Si Severino ay biglang napaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Patawad! Patawarin mo kami, Selmira. Ang yaw ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim. Ako ang naghukay. Ako ang humawak sa pala habang inuutusan ako ng asawa ko. Hindi ko na kaya ang bigat ng lihim na ito. Patawad, anak. Ang pag-amin ni Severino ay naging huling pako sa kabaong ng kasamaan ni Donabel. Ang mga tao sa barangay hall ay nag-umpisang magbulungan ng may matinding galit. Ang mga dating kaibigan at kakilala ni Donabel ay isa-isang tumalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng diring-diri sa narinig. Lumapit ang mga opisyal ng pulisya. Ang tunog ng malamig na bakal na sumara sa mga pulsuhan ni na Donabel at Janica ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang kapangyarihan. Nagwala si Donabel, pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis habang isinisigaw ang mga malulupit na salita laban kay Selmira hanggang sa huling sandali. Si Janica naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay nakayuko, hiyang-hiya sa harap ng buong bayan. Nang dinala na sila palabas ng bulwagan, ang tanging naiwan ay ang amoy ng mga bulaklak ng patay at ang mabigat na katahimikan ng isang nawasak na tahanan. Nakatayo si Selmira sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Walang-walang ngiti sa kanyang mga labi, walang saya sa kanyang tagumpay. Ang katarungang nakuha niya ay may kasamang pait ng pagkawala ng lahat ng itinuring niyang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Edrin sa kanya. Nanginginig ang kamay ng lalaki habang sinusubukang abutin ang balikat ni Selmira. Sel, patawarin mo ako. Kung sana ay mas maaga kong nalaman. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Edrin, marahang lumingon si Selmira at umatras ng isang hakbang. Ang distansyang iyon ay tila isang napakalalim na bangin na hindi kayang tawirin ng kahit anong salita ng pagsisisi. Napatunayan ko na ang katotohanan, Edrin. Ang mahinahong wika ni Selmira, ang boses ay puno ng pagod. Pero ang sugat na iniwan ng pamilya mo sa akin, hindi yun basta-basta maghihilom
dahil lang nakakulong na sila. Kailangan ko munang mahanap ang sarili ko na ibinaon niyo sa lupa. Humarap si Selmira kay Attorney Sian at tumango. Sabay silang naglakad patungo sa pintuan, hindi na muling lumingon sa lalaking naiwan sa gitna ng bulwagan. Naiwang mag-isa si Edrin sa gitna ng malawak na barangay hall. Nakatitig siya sa butones na gawa sa kabibe na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat yabag ng sapatos ni Selmira na palayo ng palayo ay tila isang mabilis na tibok ng orasan na nagpapaalala sa kanya na sa paghahanap niya ng katarungan, tuluyan na rin niyang naiwala ang tanging kayamanan na mayroon siya. Sa labas, ang tunog ng papalayo na kuku ng sasakyan ng pulis ay humalo sa yak ng hangin sa gabi. Isang kabanata ang natapos, ngunit ang multo ng nakaraan ay tila hindi pa handang pakawalan ang kanilang mga kaluluwa. Lumipas ang ilang buwan na tila isang mahaba at masakit na paghihilom ng sugat. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Donabel at Janica ay unti-unti nang nabaon sa limot ng bayan. Ngunit ang bawat gabi sa loob ng selda ay isang paalala sa dalawang babae ng bigat ng kanilang kasakiman. Ang mansyon ng mga Diego na dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagmamalaki ay tuluyan ng nailit ng bangko upang bayaran ang mga utang at danyos na iniwan ng matanda. Ngayon, ang malaking bahay na yon ay isa na lamang abandonadong istruktura, balot ng alikabok at mga anino ng nakaraan. Tumanggi si Edrin na kumuha ng kahit anong sentimo mula sa mga natitirang ari-arian ng kanyang pamilya. Para sa kanya, ang bawat hiyas at lupain ay may bahid ng dugo at luha ni Selmira. Lumipat siya sa isang napakaliit at simpleng silid sa gilid ng isang talyer. Bumalik siya sa pagiging isang hamak na welder. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malinis, ay muling napuno ng mga itim na langis at paso mula sa mga tilamsik ng apoy. Sa bawat pag-init ng bakal sa ilalim ng kanyang kompas, tila sinusubukan din niyang tunawin ang matinding pagsisisi sa kanyang puso. Hindi na siya ang OFW master na hinahangaan sa bayan. Siya ay isa na lamang lalaking nagsisimula muli sa wala. Dala ang tanging kayamanan na natitira sa kanya, ang kanyang dangal. Samantala, ang kooperatibang bagong hininga ay opisyal na ring nagbukas sa ilalim ng pamumuno ni Selmira. Sa tulong ni Attorney Sian, naging kanlungan ito ng mga kababaihang nawala ng direksyon sa buhay. Ang tunog ng mga makinang panahi na sabay-sabay na tumatakbo ay naging bagong awit ng pag-asa sa barangay. Si Selmira ay hindi na ang tahimik na manugang na laging nakayuko. Siya na ang sandigan ng mga nangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling tahimik at nagmamasid. Alam ni Selmira na halos gabi-gabi ay may isang anino na nananatili sa labas ng gusali ng kooperatiba. Nararamdaman niya ang presensya ni Edrin, ngunit hindi niya ito tinatawag. Sa halip na lumapit at magmakaawa, pinili ni Edrin na ipakita ang kanyang pagsisisi sa paraang alam niya. Kapag may nasisirang gripo, kapag kailangang ayusin ang tumutulong bubong, o kapag kailangang palitan ang kinakalawang na rehas ng kooperatiba, laging may gumagawa nito bago pa man magbukas ang opisina sa umaga. Ang ritmo ng martilyo na tumatama sa bakal sa kalagitnaan ng gabi ang naging paraan ng pakikipag-usap ni Edrin kay Selmira. Isang hapon, habang nag-uumpisang pumatak ang malakas na ulan, nakita ni Selmira mula sa bintana si Edrin na abala sa pagkukumpuni ng nasirang daluyan ng tubig sa gilid ng gusali. Basang-basa na ang lalaki, ang kanyang manipis na t-shirt ay dumikit na sa kanyang likod at nanginginig na ang kanyang mga kamay dahil sa lamig. Ngunit hindi ito tumigil. Matiyagan itong sinisiguro na hindi mababaha ang lugar kung saan nakatago ang mga mamahaling tela ng kooperatiba. Hindi na kayanan ni Selmira ang masaksihan ang ganitong klaseng pagpapakumbaba. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan. Kumuha siya ng isang malinis
at tuyong tuwalya mula sa estante. Binuksan niya ang pinto, ngunit hindi siya lumapit ng husto. Ipinatong niya lamang ang tuwalya sa isang upuang kahoy sa ilalim ng silong, kasama ang isang baso ng mainit na kape na naglalabas ng masarap na halimuyak. Napatigil si Edrin sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Tumingin siya kay Selmira, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at kislap ng pag-asa. Walang sinabi si Selmira, tiningnan lamang niya ang kape at ang tuwalya bago muling pumasok sa loob. Para kay Edrin, ang simpleng kilos na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa 1,000 salita ng kapatawaran. Ito ay isang pahiwatig na ang yelo sa puso ng kanyang asawa ay unti-unti nang natutunaw. Pag-alis ni Edrin ng gabing iyon, may iniwan siyang isang maliit na kahon sa bauko ng kooperatiba. Pagbukas ni Selmira, tumambad sa kanya ang kanyang lumang kwaderno ng remittance, ang kwadernong kinuha niya sa mansyon. Ngunit may isang bagong pahina roon na may sulat kamay ni Edrin. Ang bawat titik ay maingat na isinulat. Tila bawat kurit ng panulat ay may kasamang panalangin. Ang mensaheng nakasulat ay maikli, ngunit sapat na upang yumanig sa buong mundo ni Selmira. Sa pagkakataong ito, hayaan mong ako naman ang magtahi ng mga punit ng ating nakaraan. Siniil ni Selmira ang kwaderno sa kanyang dibdib habang nakatingin sa labas, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang katanungan, kung kaya ba nilang muling buuin ang isang basag na salamin, ay nananatiling nakalutang, ngunit ang bawat patak ng tubig mula sa dahon ay tila nagbabadya ng isang bagong simula. Ang sikat ng umaga ay masayang sumisilip sa mga bintana ng bagong tayong gusali ng kooperatibang Bagong Hininga. Amoy ng bagong pinturang pader at sariwang bulaklak ang humahalo sa bango ng kape sa loob ng bulwagan. Ito ang araw ng inaugurasyon ng kanilang ikalawang sangay, isang tagumpay na hindi inakala ni Selmira na mararating niya matapos ang gabing halos lumamon sa kanyang buhay. Nakatayo si Selmira sa harap ng podium, suot ang isang eleganteng bestida na kulay asul na dagat, ang kanyang sariling disenyo. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang mapayapang awtoridad. Sa harap niya ay ang 12-dosenang kababaihan na ang ilan ay may mga bakas pa ng pait sa mukha. Ngunit lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Hindi tayo binubuo ng ating mga sugat. Ang simula ni Selmira, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Umaabot sa bawat sulok ng silid. Binubuo tayo ng kung paano natin piniling pagalingin ang mga sugat na yon. Minsan, kailangang ibaon ang ating lumang sarili upang isilang ang isang mas matatag na pagkatao. Ang kooperatibang ito ay hindi lamang tungkol sa pananahi ng tela. Ito ay tungkol sa muling pagtahi ng ating mga pangarap. Sa isang madilim na sulok sa likuran, nakatayo si Edrin. Tahimik siyang nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng rurok ng kanyang paghanga. Hindi siya lumapit upang hindi makaabala. Sapat na sa kanya ang makitang muli ang ngiti ni Selmira na abot hanggang sa mga mata. Nang matapos ang palakpakan, isa-isang lumabas ang mga panauhin hanggang sa silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob ng malawak na silid. Dahan-dahang lumapit si Edrin, dala ang isang maliit na kumpol ng mga ligaw na bulaklak na pinitas niya mula sa gilid ng kalsada, mga bulaklak na matibay at kayang mabuhay kahit sa tuyot na lupa. Inabot niya ito kay Selmira nang may nanginginig na mga daliri. "Congratulations, Sel. Sobrang proud ako sa iyo." Ang mahinang wika ni Edrin, ang boses ay puno ng katapatan. Kinuha ni Selmira ang mga bulaklak. Ang bango nito ay nagpaalala sa kanya ng mga simpleng araw bago dumating ang bagyo sa kanilang buhay. "Salamat, Edrin. Salamat sa lahat ng tulong mo sa kooperatiba nitong mga nakaraang buwan." Naghari ang isang sandali ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa.
Huminga ng malalim si Edrin. Kinuha ang lahat ng kanyang lakas upang hawakan ang kamay ni Selmira. Sa pagkakataong ito, hindi lumayo ang babae. Ang init ng kanilang mga palad na muling nagtagpo ay tila isang kuryenteng nagpapadaloy ng kapatawaran sa kanilang mga ugat. Alam kong hindi ko mabubura ang nakaraan. Ang bulong ni Edrin habang dahan-dahang hinahaplos ang palad ni Selmira. At hindi ko hinihinging kalimutan mo ang lahat. Pero sana, hayaan mong samahan kita sa pagbuo ng ating hinaharap. Kahit gaano katagal, maghihintay ako hanggang sa maging buo muli ang tiwala mo. Tinitigan ni Selmira ang mukha ni Edrin. Nakita niya ang mga linya ng pagod at ang lalim ng pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang lalaking handang talikuran ng yaman para sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Selmira ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Edrin. Ang haplos na yon ay naging hudyat ng pagbagsak ng huling pader na naghihiwalay sa kanila. Hindi na tayo ang dati, Edrin. Ang sagot ni Selmira. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng katiyakan. Pero baka ang bago nating bersyon ay mas matatag dahil dumaan tayo sa apoy. Handa na akong subukan muli. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang nakawala kay Edrin. Marahan niyang hinila si Selmira patungo sa kanya at niyakap ito ng napakahigpit. Isang yakap na tila nagnanais na pagdikitin ang kanilang mga basag na piraso. Isinandal ni Selmira ang kanyang ulo sa balikat ni Edrin. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng asawa na ngayon ay humahalo sa amoy ng bagong panimula. Hinalikan ni Edrin ang noo ni Selmira, eksakto sa bahagi kung saan may maliit na peklat mula sa gabing iyon sa sementeryo. Ang halik na yon ay tila isang bendisyon, isang paraan ng pagpapagaling sa bawat masakit na alaala. Sa loob ng silid na puno ng mga makina at tela, ang dalawang kaluluwang binayo ng bagyo ay sa wakas ay nakahanap ng kanilang kanlungan. Dahan-dahang lumubog ang araw sa labas, naglalabas ng mga kulay na kahel at lila sa kalangitan. Habang magkahawak kamay silang naglalakad palabas ng gusali, ang bawat hakbang nila sa lupa ay puno ng bagong kahulugan. Ang putik na minsang nagbaon kay Selmira ay wala na. Ang tanging natitira ay ang matibay na pundasyon ng isang pag-ibig na muling nag-ugat. Mas malalim, mas matatag, at handang humarap sa anumang bukas. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa isang maliwanag at mapayapang umaga. Sa isang maliit na bayan sa Samar, malayo sa mansyong puno ng dusa, nakatayo ang isang simpleng bahay na gawa sa matibay na kahoy at malalapad na bintanang laging bukas sa sikat ng araw. Ang bakuran ay puno ng mga tanim na gulay at mga mabulaklak na halaman, kung saan ang halimuyak ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng bagong saing na kanin. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa harap ng bahay, nakaupo si Nay Rosa sa isang tumba-tumba. Masayang pinapanood ang isang maliit na batang lalaki na may edad na 2 taon. Ang bata, na pinangalanan nilang Edsel mula sa pinagsamang pangalan nina Edrin at Selmira, ay abala sa paglalaro sa damuhan. Ang bawat hagik-hik ng bata ay tila isang musikang bumubura sa lahat ng pait ng nakaraan. Si Nay Rosa ay hindi na lamang isang matandang sumagip sa isang naghihingalo. Siya na ang naging lola at sandigan ng pamilyang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan habang inaalagaan ang bunga ng isang pag-ibig na muling nabuhay. Lumalabas si Edrin mula sa loob ng bahay, bitbit ang isang baso ng gatas para sa kanyang anak. Nakasuot siya ng simpleng pambahay, ang kanyang mukha ay masigla at wala na ang bakas ng matinding kalungkutan. Pagkatapos ibigay ang gatas, nilapitan niya si Selmira na nakatayo sa balkonahe, tahimik na nagmamasid sa kanilang munting paraiso. Dahan-dahang inakap ni Edrin ang kanyang asawa mula sa likuran. Isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Ready ka na ba para sa anniversary ng kooperatiba bukas, mahal?
Ang malambing na tanong ni Edrin. Ngumiti si Selmira, isang nangiting hindi napilit, kundi nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ready na, Edrin. Ang dami nating dapat ipagpasalamat. Tingnan mo si Nay Rosa at si Edsel. Sapat na yan para sabihing sulit ang lahat ng pinagdaanan natin. Sa loob ng 3 taon, pinili ni na Selmira at Edrin ang katahimikan. Hindi na sila muling bumalik sa kulungan upang bisitahin si Donabel. Para sa kanila, ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang manatili ang ugnayan sa taong sumira sa iyo. Pinatawad nila ang matanda upang palayain ang kanilang sariling mga kaluluwa mula sa kadena ng puot. Ngunit itinayo rin nila ang matitibay na pader upang hindi na muling makapasok ang lason sa kanilang bagong buhay. Ang katahimikan ay naging paraan nila ng paggalang sa katarungang ibinigay ng batas. Ang kooperatibang bagong hininga ay hindi na lamang isang maliit na talyer ng pananahi. Naging isang malaking sentro na ito ng kabuhayan sa buong lalawigan, kung saan ang bawat telang lumalabas ay may dalang kwento ng katatagan. Natagpuan ni Selmira ang kanyang tunay na layunin, ang maging boses ng mga kababaihang inakalang tapos na ang kanilang mundo. Habang pinapanood nila ang papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, isang mahalagang aral ang nananatiling nakaukit sa kanilang mga puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pala nasusukat sa haba ng pagtitiis o sa dami ng sakripisyong nagpapawala sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay parang isang buto. Kung minsan, kailangan itong ibaon sa madilim at malamig na lupa, hindi upang mamatay, kundi upang magkaroon ng pagkakataong magugat ng mas malalim at sumibol ng mas matatag. Napatunayan ni Selmira na kahit gaano man kalalim ang hukay na ginawa ng kasakiman, ang katotohanan at kabutihan ay laging may paraan upang muling huminga. Ang bawat sugat na tinahi ng pag-asa ay magiging isang magandang disenyo ng buhay. At sa bawat paglubog ng araw, alam nilang may isang bagong umagang darating. Isang umagang wala ng takot, wala ng kasinungalingan, kundi ang wagas na liwanag ng isang pamilyang binuo mula sa abo ng nakaraan. Itinapat ni Selmira ang kanyang ulo sa dibdib ni Edrin, nararamdaman ang matatag at tapat na tibok ng puso nito. Ang hanging umiihip ay hindi na nagdadala ng amoy ng basang lupa ng sementeryo, kundi ang bango ng mga namumukadkad na rosas sa kanilang hardin. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang lahat ay payapa na.